Ano po ba ang ibig sabihin, sir, na nasa blue alert status pa rin until now ang CDRRMO Naga? And ano po ang dahilan nito? Bakit ganito, sir, yung ating status, Sir Raynor? May color code po kasing sinusunod yan through the Office of the Civil Defense. Kapag white po, yan yung day-to-day operations. Ibig sabihin, normal po ang sitwasyon. Kapag blue po, ibig sabihin, sa preparation stage kami na just in case 72 hours ma-confirm na ang darating yung o tatama ang isang malakas na bagyo or sama ng panahon, ay magre-red po kami niyan from blue. So ang ibig sabihin, pag red po lahat ng mga empleyado or lahat po ng kawani ng CDRMO kasama po yung kanilang mga volunteers ay dapat nandito na sa loob ng opisina at ready po, naka-standby na anything na kung ano man yung pangyayari na kailangan po ng rescue or anumang tulong from the city, ready po kami lahat. So ngayon pong blue, ibig sabihin, piniprepare lang po namin, tinitingnan ulit yung mga gamit na kung gagamitin, andar sa or nasa mabuti siyang okay ang kanyang sitwasyon or ang kanyang condition. Okay, eto pa, sir, ano ngayon yung kasalukuyang sitwasyon ng lungsod ng Naga, Sir Raynor? And may mga lugar po ba kayong masusing minomonitor dahil sa banta ng sama ng panahon, Sir Raynor? Again, out of 27, ang 18 binabaha. Pero ngayon po, preparation stage, kung makikita po natin, mainit na. Kasi nga kahapon pa po sinasabing yung pagdaan ng LPA ay hindi naman sa atin tatama. Nagkakaroon lang kasi ng confusion kasi palaging ninunews, halimbawa yung buong probinsya. Pero yung Naga, may monitoring din siya. And hindi po lahat ng town sa probinsya ay affected. Normally, itong nasa East Coast. Pero siyempre, sa probinsya, hindi naman nila pwedeng sabihing East Coast lang. Pero, again, sa Naga, kasi halos nasa gitna po tayo, hindi tayo affected. So, wala pong dapat ipangamba, pero dapat palaging maghanda kasi ang new norm po ngayon, yung surprise. Ibig sabihin, yung hindi mo ina-expect dumarating, yung in-expect mong darating, hindi naman tumatama sa atin. So kailangan lang palagi pong handa ang lahat ng mga tao sa ating lugar. Okay po. And eto pa, sir, paano nakikipag-ugnayan ang CDRRMO sa mga barangay and sa iba pang ahensya during na Meron po nasa kaming blue alert tayo, Sir Raynor? meron po kaming communication through GC, radyo, para po sinasabi sa kanila kung anong level status po tayo, ano yung mga sitwasyon, or ano yung mga dapat preparation. Reminder po kasi capacitated naman ang mga barangay and hoping na dire-diretso po yung communication from the top to the bottom. Opo. Itong status natin, sir, possible ba itong tumaas pa? And ano kaya yung mga condition dito, sir, na magresulta sa pagtaas nito, Sir Raynor? Again, kung ngayon po wala po, dapat nga ibalik na sa white. Pero nasa blue po tayo kasi yung sama ng panahon, magkakakabit siya pero hindi pa naman sigurado kung tatama talaga siya rito sa atin. So hindi po, blue lang. Okay, okay po. So dito, Sir Raynor, ano po ang payo nyo siguro, sir, sa mga residente para manatiling ligtas habang patuloy po ninyong minomonitor yung ating sitwasyon, sir? Opo, palagi lang mag-monitor, palaging kumuha ng updates sa DOST Pag-asa or sa Naga City Government through the CDRR na website, para po updated po kayo, hindi yung iba-iba yung opinion kasi maraming hindi naman natin yan pwedeng kontrolin. May mga weather enthusiast talaga, pero kung ang source ninyo ay si Sir Mike Padua, DOST Pag-asa, dyan din po kami kumukuha kasi sila talaga yung mga meteorologist natin. Sila yung may expertise with regards po sa ganitong mga pangyayari or mga preparation. So keep in touch po. Tapos sir, palaging tanong na lang, sir. Ano po ang inyong mensahe naman sa publiko tungkol sa kahalagahan naman ng pagiging handa kahit hindi naman tataas yung ating status, Sir Raynor? Opo, araw-araw dapat nandun sa kasama sa iniisip natin yung preparation natin. Dapat lahat ng pamilya may DRR na konsepto or prinsipyo. Dapat palagi iniisip po natin what if. So sabi ko nga, yung new normal ngayon ay surprise. So dapat po alam natin na what if umulan, pag aalis kami ng bahay, walang
walang tao. So dapat nailigpit na natin yung sinampay, mga ganon. Yung mga kung binabaha po kayo sa konting ulan lang, dapat iakyat po yung mga delikadong gamit. Para po palagi lang tayong, kumbaga yung pagsisisi po palaging nasa uli, yung pagiging hindi handa, pinagsisihan sa uli. Pero kung palagi kang ang concept mo ay preparation may is what if uulan, what lalakas yung mga ganito po. So mangyari man yun, at least may ginawa na tayo para at least ma-deter po natin yung negative effects sa atin ng masamang panahon.